Mga istorya sa mga naglisod. Magkano po ba Mga 4,000? ang fishnet? Oo. Mga gaano katagal niyo po yung bago kikitain? Mga 1 taon. Nangutang. Inisip ko na lang na mag-suicide na lang ako para at least tapos na lang yung problema. Nanghatag. And then I was holding 3,500 pesos at that time. That is my last money. And then I made a decision at that time. Sabi ko, no, Lord, this is for you. Utang, budget, kwarta. Kinitanan atong hisgutan. Dinhilang sa kausaban. Talagang lubog na lubog sa utang. So yun yung talagang crisis na pinagdaanan namin na super tindi. Parang inisip ko na lang na mag-suicide na lang ako para at least tapos na lang yung problema. Malipayon ang sinugdanan sa pamilya ni Mayven og Anchet. Ordinaryong empleyado sila sa Osaka Multinational Corporation sa Makati. Laki kami parehong mag-asawa sa hirap at yun, nakikita namin yung hirap sa probinsya. So yung mga magulang namin doon, mga kapatid, no, at pati mga pinsanin, tumutulong ako sa mga kamag-anak ko. Ang feeling ko, responsibilidad ko na tumulong sa kanila kasi ako yung nakakaangat. Tumutulong ako sa family ko pero madalas hindi ko sinasabi sa husband ko. Pag madalas na, nakakahiya na. Pagka talaga may nangangailangan, kahit ipanghiram ko yan, talagang gagawin ko para makatulong. Nandun yung fear na baka pag sinabi ko sa kanya, magalit siya, or hindi niya ako maintindihan, or baka maging kosto nung hiwalayan namin. Nagsimula yung utang ko, yung lumaki na lumaki, dahil pag umutang ka ng may interest, and then para mabayaran mo yon, uutang ka ulit na isa pang utang na may interest ulit. Marami ako mga sleepless nights. Hindi alam ng asawa ko, lalo na pag malapit na yung payday. Yung kinakatakutan ko mga yung 15 at saka 30. Kasi hindi ko alam kung kanina na naman ako uutang para ipambabayad ko sa utang ulit. Baby, lunch na. Kain na tayo. Tara. Halika na, friend. Sige, mauna na kayo. Busog pa ako. Sure ka? Mauna na kami, ha? Sige, bye-bye. Kasi ako yung humahawak ng petty cash ng company. So may mga times na kumukuha ko doon sa hawak kong money para lang to cover up yung due ko na utang. Nagtatago talaga ako. Sa phone, oo. Mas madaling magtago pag sa phone eh. Alam mo, hinahanap ko kasi Mayven eh. Kasi may utang sa akin, lagi kong hinahanap, hindi ko matsyempohan. So gusto ko sana mangyari, masingil ko yan. Sayang, malaking pera. May mga times na bigla silang dumarating sa office. So yun talagang biglang napapatakbo ko. Minsan natandaan ko, meron pang napatago ako sa ilalim ng mesa eh. Kasi para masabi ko na, parang mapatunayan ko wala ako sa office, wala ako sa table ko. Umabot ako ng mga 300,000+. So parang hindi ko talaga siya kayang bayaran. Usa ka adlaw niadto sa Davao ang bana ni Mayven para sa usa ka fieldwork. Hinatid ko pa siya sa airport. And then pagka iwan ko sa kanya sa airport, umuwi agad ako kasi parang plano ko talaga, ituloy na yung plano kong pagsusuicide. O para at least tapos na lang yung problema. Pumunta ako sa airport, parang hindi ako easy na umalis. Parang I felt something was wrong. I finally decided na I just took the taxi and went back home. Dinerecho niya ako eh, marami ka bang utang? Para ako nakahinga ng maluwag. Iba pala yung nagsasabi ka talaga ng totoo. Yung nagiging tapat ka pala sa asawa mo. Parang ang gaan-gaan na talaga ng feeling ko ng mga oras na yon. Niyakap ko siya. And then, pareho kaming, hindi kami umiyak, humahagulgul kami pareho. And we prayed right after that. I think that was the, I suppose, best prayer that we had for a long time. Miagi ang mga adlaw, gibisita nilang magtiayon ang ilang giutangan aron istoryahon kung unsaon nila pagbayad sa ilang utang. Gisuwatan nila o gibisita ang ilang pamilya sa probinsya aron ipahibaw ang ilang sitwasyon. The week after, I was in the office and I was cleaning my files. So, ang ginawa ko,
Meron akong isang folder na hindi ko na bubuksan for a long while, no? And then, nakita ko yung stock awards ko, no? That was the first stock awards that I got from the company. And I just asked myself, baka may value ito. Dako ang katingala ni Anchet sa kantidad sa iyang stocks na miabot og tunga sa milyon. Yung saya, hindi ko siya ma-explain. Basta ang naramdaman ko, napaupo ako, naiyak ako. Kasi talagang parang miracle talaga ng Panginoon. Miracle talaga na parang ang bilis-bilis nasagot yung problema namin. Parang kung hindi ko nga maabot ng isip ko na parang totoo pala na answering God pala ang Lord. Na talagang nag-a-answer pala siya ng mga prayers natin. Pero ang nakakatuwa dito, 2 weeks after, yung value ng stocks biglang bumaksak. I don't know if you remember during the Asian crisis. So bumaksak yung value ng stocks at halos wala na ako makukuha kung na-late lang ako ng about a week and a half. Tungod ni ini, nabayra nila ang tanan nilang utang. Usa ka solusyon nga ilang nakatunan para makatabang sila sa ilang pamilya. Yung mga kamag-anak ko, actually, pagka lumalapit sa akin, sa kanya ko na tinuturo. Asawa mo na sila hihingi, medyo mas nagdadalawang isip sila. Milabay ang napulo ka tuig, Vice President na sa usa ka iladong company si Anchet, samtang si Maven ang nag-atiman sa ilang mga anak. Hindi pala ako talaga completely nag-trust sa Panginoon. Parang I'm leaning on my own understanding. Alam mo yung pag dumarating kasi yung payday, di ba, parang naghahanap na ako kung kanino ko tatakbo. Hindi ko inintay na kumilos talaga yung Panginoon sa akin. Sabi ko lang, Lord, I trust in you. Pero sa salita lang, but deep inside me, hindi pala. Kaning pagpangutang ba, partner, usa ni siya usahay ka indikasyon sa atong kakulangon sa pagsalig sa Ginoo. Tungod kay instead nga mo trust siya nga mohatag siya on time for us, ato siyang unhan mangutang ta, and then kung naa na ta sa utang, then we find ourselves in situations nga makadaot sad sa ato, like we feel stressed, like sa nahitabo bitaw sa pamilya ni Maven o ni Anchet. That's right. And at the same time, nakita sa nato sa Bible that the borrower is always the slave of the lender. So for all our lives, kung sige lang tagpangutang, di ta katug sa gabi, atay problema sa atong mga asawa, sa atong pamilya, pimilan ta ma-short, the cycle has to stop once and for all. Yes, and so nakita na to sa istorya nila, partner, nga ning attempt na gid siya no, nga maghikog na lang siya tungod kay wa na siya kay bawon sa iyang buhaton. And then makita sa nato, partner, nga ang kaning pagpangutang naa siya potential nga makaguba sa relationship between the couple, no? Kay mamakak naman ka, imo nang tambon-tambunan ang imong utang, so it affects a lot of things, dili lang financially sa atong isig ka pamilya. That's right. Ang dapat gyud natong buhaton, no, kay mosalig kita sa Ginoo na siya gyud ang ato ang provider, siya gyud ang tighatag sa mga gasa na atong gikinahanglan every single day. Instead of turning to people, how about let's approach the Lord instead, who is our provider. I just invite all of you, let's come together in prayer. Labi na sa mga tao din ha na dunay mga utang, big or small. God wants to pay all your debts once and for all. So let's bow our heads, let's close our eyes right now. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Father God, salamat, Lord, sa istorya, Lord God, ni ining duha na mag-asawa, Lord. Thank you, Lord, na dinha lang daan, daghanang kay tag lessons na nakuha, Lord. Father, I pray in the name of Jesus that as a people, Lord God, na dili na kay mi mangutang, Lord God. Instead, musalig mi sa imuha, Lord, that we will trust you completely, being our provider, being our Jehovah Jireh, Lord God. Father, I pray, Lord God, that once and for all, you would cancel all debts in the name of Jesus. And with right stewardship, Lord God, you will allow us to receive more. For whoever is entrusted with little can be trusted with much. Amo ning ginasalig sa imuha, Lord God. And we thank you, Lord, na from now on, dunay mga solutions na moabot, Lord God, sa mong life where we can become better managers when it comes to your finances. Salamat, Lord God. We give you back all the glory, all the honor, and all the praise in Jesus' name. Amen. Father God, we're also praying for people, Lord, nga because kasagaran sa mga tao, Lord, malubog sila sa utang tungod sa mga desires, Lord, nga
kalibutanon kaayo God, ganahan sila mo acquire og mga material things nga butang Lord nga dili unta gikinahanglan. Father, I pray that these people Lord who are watching us tonight Lord, masayod sila og ilang ma-realize Lord nga ang tinuod nga contentment magikan lang gyud kanimo Lord. So today as they offer their lives to you Lord, imo silang punon sa imong love, imo silang punon Lord, imo silang ipasabot kung what real contentment in you really means Lord. And we just want to lift these people up to you Lord. I pray that they will be free Lord from death Lord, nga imo silang ipa-experience Lord nga makalingkawa sila sa mga utang God aron sa ingon o God, it will translate Lord nga mawalang ilang mga stress, ang ilang mga labad sa ulo o God, and at the same time Lord mas strengthen pagbalik ang ilang mga relasyon sa ilang pamilya, especially Lord sa mga magtiayon God nga medyo magkabingkil God tungod sa utang. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Kung kamo nag-ampo with us and kung doon na pa kay lain gustong ipangutana na ang kay mga issues and concerns nga ganahan nimong isulti or i-express, all you have to do is tawag sa mga numbers nga naka-flash sa imong screen. We have counselors on standby, trained, they're waiting for you 24/7 and they're more than willing to help you. You can also send us your comments, your messages through text. No? Kung katong dili makatawag, there is a text number that you can send your messages to. Speaking about finances, let's hear from a financial planner by the name of Emma Yuhiko. Isa, walang plano. Meaning, they're not planning o hindi nila pinaplano ang kanilang gastusin. Pangalawa, marami silang kagustuhan over or na nangigibabaw sa pangangailangan. Unsecured. At pag hindi ka nagbayad, pwede ka nang puntahan, iharas araw-araw, at talagang tatakutin ka, illegal action ka and all. Secured debt naman, ito yung utang sa bahay, sa kotse, na gusto mong bumili ng bagong kotse. Dahil pag hindi ka nakabayad, yung pinagkautangan, ang epekto sa kanya pag hindi sa tamang panahon na itinakda niya dapat bayaran, magkakaroon ng stress yun at galit. Kung hindi man stress at galit, impatience, yung naiinit na ba't hindi mo pa ako bayaran. Yung borrower naman, unang epekto sa kanya masarap. Pero habang lumalapit ang takdang panahon na dapat na niyang bayaran, magkaka-ulcer din yun. Kung halimbawa, wala siyang trabaho o kaya yung kanyang pananalapi hindi sapat para mapunuan yung utang because in the first place, siguro ang inutang niya kasing halaga na sweldo niya. Yung credit card is one tool na to some is a good tool because it protects you. It is a form of protection for yourself na hindi ka parating may dalang pera. Pero, para dun sa may sakit sa pangungutang, ito ay debt trap. Kahit na sa pananaw mo wala kang mapuntahan, siguro since ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, spend some time with Him at humingi ka ng talino sa Kanya. I think kung talagang maupo lang tayo, ilahad natin sa lamesa, ano lahat ng utang ko, magkano pumapasok sa bahay, teka nga, makita nga yung bahay ko, anong pwede ko ibenta dito at hindi ako mahihiya. A good name is still worth it or far more worth than gold and silver. Ang mananagat sa kamotes. Pagkuha ng anong bahay, mag-repair, para mayroong kuhan, sapi, wagali po, dua po. Ang istorya gikan sa laot, musunod na. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. O daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700. Toll-free. We're here 24/7.
Kalikasan ng pangunahing yaman ng Camotes Island sa Cebu. Napaliligiran ito ng karagatan, kaya marami sa mga taga rito ay mga mangingisda. Para makapangisda, ang kailangan lang ay bangka at lambat. Pero dahil mahihirap ang karamihan sa mga taga Camotes, hindi madali para sa kanila na maipundar ang mga ito. Si Reynaldo Encabo nagtsatsaga sa luma niyang lambat. Dahil gutay-gutay na ito, hindi siya makahuli ng maraming isda. Napupunit kasi ito't nakakawala ang mga isda. Resulta ay wala halos siyang kitang maiuwi sa asawa niyang si Guada at anak nilang si Reynaldo Jr. Para kumita ng mas malaki, kailangan ni Reynaldo ng bagong lambat. Mahal po ba bumili ng fishnet? Mga magkano po ba? Mga 4,000? Ang fishnet? Oo. Mga gaano katagal niyo po yung bago kikitain? Mga 1 taon. Kalunos-lunos ang kalagayan ng pamilya. Isang maliit na kubo lang ang bahay nila at marami na itong sira at mga siwang. Tabing dagat pa naman ito kung saan malakas at malamig ang hangin lalo na kung may bagyo. Gusto sana ni Reynaldo na ayusin ang kalagayan ng kanyang pamilya. Pero sa liit ng kinikita niya, hindi siya makaasang magagawa niya ito. Simple lang. Kaya po ng sir? Magkuha ng anong bahay, mag-repair. Para mayroong kuhan, sapi. Wagali po, dua po. Sinagot ng Diyos ang kanilang minimithi nang dumating ang Operation Blessing sa Camotes Islands para magsagawa ng isang medical mission at mamahagi ng tulong pangkabuhayan. Mapagkakasunduan, linggo-linggo. Isa ang pamilya ni Reynaldo sa mga nabigyan ng tulong. Pinagkalooban sila ng isang bagong lambat na siyang magbibigay sa kanila ng mas maraming huling isda at mas malaking kita. Masisimulan na rin ang mga pagbabagong nais nila para sa kanilang buhay. Pasalamat sa inyo lahat sa tulong sa amin. Makakuha kami ng fishnet para sa kabukasan namin. Masaya po. Masayang-masaya. Natulungan po ako ninyo. Salamat po sa Operation Blessing nakatulong sa amin. Nindot kaayo ang pamaagi sa pagtabang sa Operation Blessing sa ilang mga beneficiary. Tungod kay dili lang sila mohatag og one-time dole-out, but ilag yung gisigurado ang ilang beneficiaries makabaton gyud og long-term nga panginabuhi. Sama sa ilang gibuhat ni Mang Reynaldo sa Island of Camotes. Kung ikaw nangita og organisasyon kung asa nimo pwedeng ihatag ang imong talento o ang imong resources, and if God is speaking to your heart right now to speak, I would like to encourage you nga motawag or mo-text sa mga numbers nga naka-flash sa inyong screen. Or pwede sa kang muhatag sa imong donasyon pinaagi sa M. Willer. Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Willier kwarta padala at tulang sa pinakaduol nga M. Willier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon, sender's name o ngalan sa nagpadala, complete address, contact numbers, purpose of transaction, example, pledge, receiver's name, 700 Club, dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Maunang pag-donate na. Kapwa galing sa isang disenteng pamilya, nagkakilala sina Carmen Magano at Hernani de Ramos sa isang patahian ng barong sa Lumban, Laguna. Si Carmen ay nagdidisenyo ng borda ng mga barong. Si Hernani naman ay nananahi ng mga pantalon. Sa malalagkit nilang tinginan at sa pamamagitan ng isang rosas, dagling napaibig ni Hernani si Carmen.
Inilihim nila ang kanilang pag-iibigan, lalo na sa kanilang pamilya. Nag-uusap lamang sila ng panakaw at sa sulat pa. Ang pagsulat ko, napunta siya sa may gilid ng bahay namin, inaabot ko yung comics, nakalagay yung sulat. Ang pinakaingat-ingatan ng lihim ay nagliring nabunyag. 1970, nagkasundo ang mga magulang nilang ipakasal sila at nagsimula silang mamuhay sa isang simpleng tahanan na tunay na maligaya. Tinutukan na niya yung pananahi. Ako naman, sige rin ako ng tahi para kumita. Tapos nagkaroon kami talaga ng seed money na 300 pesos. Mula sa naipon nilang 300 piso, naglakas loob silang magpasimula ng sariling patahian. Pinuhunanan nila ito ng hindi lang basta pagmamahalan, kundi tunay na sipag at tiyaga. Kumita na yon. Ako naguhit, ako yung nananahi, ako lahat. Lumayo na ako ng Divisoria. Pagkatapos ng bili na naman ako ng tela. Basta kumita ako, bili. Hanggang hindi na ako sa lumban lang nagbibigay ng tahi. Hanggang sa dumami, hindi ko na nabilang. Sa patuloy ngang pagtutuwang nina Carmen at Hernani sa negosyo, tuluyan silang umasenso at kinilala sa kanilang mga produkto. 1986, nakabili na sila ng bahay at kotse. Ipinalasap nga nila ang karangyaan sa 3 lumalaking mga anak. Kasabay noon ay tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging sunod-sunod na rin ang pagbabiyahe ni Carmen. Nagturo at nag-demonstrate siya ng pagdidesign at pagtatahi ng barong sa iba't ibang bansa, lalo na sa Nanica. Tuwing wala si Carmen sa bansa, buong sipag na tinataguyod ni Hernani ang kanilang tahian. Kasing giliw din ni Carmen ang asawa sa kanilang mga manggagawa para matiyak na napapangalagaan ang kalidad ng kanilang mga produkto. Subalit, sa kahit anong negosyo, dumarating ang panahong humihigpit ang labanan, lalo't may mga nagsusulputang bagong kakumpetensya. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Ayaw na nila magbayad ng cash. Mapayag na yung mga kalaban natin na bayaran sila ng post-dated check for 3 months. Di pwede yun. Wala tayong magagawa, Carmen. Lumipat na nga sila eh. Yung 100 pesos na nakukuha nila sa atin o nakukuha na lamang nila ngayon ng 35 pesos. Anumang paraan ang ginawa ni Carmen, hindi na nasagip ang unti-unti nilang pagbagsak. Ang dating masiglang patahian ay lugmok na ngayon. Mga makinang wala ng ingay, ang piping saksi sa kanilang kabiguan. Siyempre marami akong tauhan. Sa konting kinukuha sa akin, hindi naman kasapat dun sa pansweldo ng tao. Hanggang sa pikit matang sumuong si Carmen sa rediscounting ng mga tseke, kung saan sa laki ng kinakaltas na tubo ay lalo siyang nagkagipit-gipit. Tapos may personal check na ako doon. Kasi wala na akong pagkukunan eh. Nagpare-discount na ako, ipare-rediscount ko pa ulit. Hanggang sa natuklasan ko na, parang pati yata yung ko wala na din yung puhunan ko. Nalubog pa ako sa utang. Hindi sa Diyos, kundi sa pangungutang mahigpit na kumapit si Carmen. Maging ang kanilang mga anak ay nagpasan ng bigat at tuluyan ng yumakap sa sitwasyong nagpabago ng kanilang buhay. Ang dami na naming utang. So, laging may naniningil. Talagang nagtataguan na. Taguan na yung anak ko ayaw sumagot sa telepono. Hello? Hindi yan po. Ako din sabi, wag mo sabihin na nandito kami. Hello? Wala po sila eh. Pinanindigan na ni Carmen at Hernani na pagtaguan ang lahat ng pinagkakautangan nila. Umaga-umaga pa, madaling araw, punta kami ng Maynila. Ilang sine ang tinatapos namin para lang huwag kami makita sa bahay, para lang walang maningil sa amin. So, nakakatatlo, nakakaapat kami sine. Ayokong makikita. Madaling araw kaming uuwi. Pinakamaaga namin uuwi, mga 12, mga ganyan. Disyembre, wala na maniningil. Siyempre, araw na linggo sasamba ka.
Pupunta sila doon maniningil. Ano ba, kailan ba ikaw magbabayad? Andun pati yung aming mga furniture, mga appliances, kinuha yung mga as payment. So nang binababa, nandun na lahat ng kapitbahay nakatingin sa amin. Pilit na pinaglalabanan ng mag-asawa ang pagkapahiya bunga ng kagipitan. Lingid sa kanilang kaalaman, maging ang kanilang mga anak ay naroon para buong puso ring makihikbi sa bawat luha nilang pumapatak. Lahat sila'y may kanya-kanyang tanong na ibinubulong sa Diyos. As nagiginulong ako, Panginoon, tinanungan niya, meron bang Kristiyanong ganito? Diyos ko, paano po ito? Hanggang sa di na nakayanan ni Carmen ang hirap. Bitiwan mo ako! Mamamatay din lang naman ako sa kulungan. Mabuti pagmamatay na ako ngayon. Ano kayo ng anak mo? Ha? Ngunit kinumbinsi siya ni Hernani na humingi sila ng payo sa ninong nilang abogado. Sabi na nga ng ninong, palta mo pangalan mo, tapos lumipat ka, tapos ang mga anak mo, iwanan mo muna, kasi ganun ba ninyo na napupunta lang doon. Iwanan mo, tapos mag-communicate na lang kayo through telephone. Lalong naguluhan si Hernani sa ipinayo ng kanilang ninong. Kaya, mas gusto pa nitong ibangga na lang ang kanilang sasakyan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ilang beses ka na rin ako nagpakamatay sa isip ko. Wag, Nani. Wag. Kawawa ang mga bata. Tama si Nino. Mas mabuti pang tumakas na lang tayo. Papatayin ko na lang mga kapatid ko! Bago ako magpapakamatay! Para hindi na kami isipin! Sabi ko, ano? Hindi pwede. Anong mangyayari sa atin? Sabi ko, ngayong gabi, Lord, pwede ba huwag na kami magising? Para hindi na ako magpapakamatay. Wala nang papatayin anak ko. Ngayon lang patayin mo na kami para tapos na ang problema ko. Tutulog po kami, pero hindi na po kami gigising bukas. Subalit, hindi dininig ng Diyos ang ganong uri ng panalangin. Nagising pa rin sila. Pagkalipas ng ilang araw, hinila na rin ng pinagkakautangan nila ang kanilang sasakyan. At nung araw din yon, inilit ng bangko ang kanilang bahay. At napilitan silang lumipat sa kubong katabi ng kulungan ng baboy. Yung kulungan ng baboy, ginawa namin kwarto-kwarto. Unti-unti kami natuto. Kung paano ba nalaman ko na mali pala yung ginawa namin. Matagal na pala siyang nakalimot manalangin. Mula noon, nagdesisyon silang ipagdasal ang lahat ng pinagkakautangan niya. Nakalagay yan sa isang garapon, nilagay sa straw, kung sino yung pagpipray. Tigpipito tayo. Unti-unti, naramdaman ni Carmen ang kalayaan na hindi na siya dapat magtago sa mga pinagkakautangan. Malaya na nga pala ako dahil ako'y pinalaya ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon. Binigyan sila ng lakas ng Panginoon upang magsimulang muli sa pamamagitan ng mga panindang itinago na noon. Doon, unti-unti nilang binayaran ang kanilang mga utang. Pinaisip niya sa amin, binigyan kami ng katilinuhan, nakarecover kami doon. Hindi nga lamang basta ibinalik ng Panginoon ang lahat ng nawala sa buong pamilya ni na Carmen at Hernani. Sinuklian pa ito ng higit pa. Sa ngayon, muli na nga silang nakabangon at namamayagpag ang kanilang mga tindahan bilang pangunahing pagawaan ng mga barong sa Laguna. Nakabalik na rin sila ng may pagmamalaking kalidad sa export industry tulad ng mga nakaraang panahon. So nakita namin na wala palang imposible sa Panginoon. Ayoko nang magkamali. Purihin ang Diyos dahil
eto na kami. Hindi na, nakakatulog na ako ng mahimbing. Hindi na ako alipin ng cheque, hindi na ako alipin ng utang. At ano man iisip ko, kayang ibigay ng Diyos. Pero hindi naman lahat na ibig sabihin, yung lang makabubuti sa atin. Kung si lalaki, mas magaling humawak ng pera sa bahay, bigyan nyo kay lalaki. Kung si babae, si babae. Ang uban pang mga money-saving tips, gikan sa usa ka eksperto. Sino ba ang hawak ng pera sa bahay? Misis ko, ako. Depende kung sino ang mas magaling humawak ng pera. Kung si lalaki, mas magaling humawak ng pera sa bahay, bigyan nyo kay lalaki. Kung si babae, si babae. Spend at the point of your strength. Kung saan ka magaling, doon ka gumastos ng pera. Sino ho ang namamalengke? Normal answer, babae. Problema kay misis, hindi pa marunong mo tumawad sa palengke. Gusto, pag namamalengke, palagi may pasalubong. Kaya ang gastos. Ako, sanay sa palengke. So, few months later, sabi ko, Han, ako na lang muna mamalengke. Marami ko natipid. Sabi ng asawa ko, mula sa araw na to, ikaw na mamalengke. Sino nagpapagawa ng kotse? Normal sagot, lalaki. One time mo, nagpagawa ko ng kotse, hindi ko pwedeng kunin kasi busy ako. Sabi ko, Han, ikaw lang kumuha. Magkano babayaran? 4,000 pesos. Balik ko yung asawa ko, dali kotse. Tuwan-tuwa, nakangiti. 3,000 ko lang nakuha. Sabi ko, paano nangyari? Tumawad ako. Sabi ko, 3,000. Binigay naman sa akin. Sabi ko, bakit? Kasi ang asawa ko, ang strength niya, tumawad sa mga ganong klaseng tindahan. Sa palengke, hirap siya. Pero sa mga talyer, sa mga supermarket, kayang-kaya niya. Mula nung araw na yon, si Mrs. na nagpapagawa ng kotse. Isang tipo na pwede nyo gamitin, practice conjugal spending. Simple-simple. Pag may bibilin si Mrs., kailangan magpaalam sa akin. Pag hindi ako nag-agree, walang bibilin. Pag may bibilin ako, papaalam mo kay Mrs. Pag hindi nag-agree si Mrs., hindi pwedeng bumili. Because of that, ang dami namin natipid. Kasi yung karamihan ng gusto ng lalaki, hindi gusto ng babae. So, hindi pwedeng bilin. At karamihan ng gusto ng babae, hindi gusto ng lalaki. Since then ho, hanggang ngayon, bawat bibili namin, we need to agree. And what there's no agreement, walang bibilin. Next tip ho, practice privilege expenditure. Alam mo yung taho, yung binibenta sa kalye, 5 piso. Kaya nang wala yung asawa ko. Hindi ako pwedeng bumili. Ang hirap po, no? We decided ho, to give myself petty cash and my wife petty cash. Meron kaming budget ho for the month that we can use, hindi na namin kailangang magpaalam. Because of that, marami hong problema din naiwasan. At yan po ang ginagawa namin para patuloy ho umayos ang paghawak namin sa kaperahan sa aming pamilya. Naglisod pero nanghatag. And then I was holding 3,500 pesos at that time. And then I made a decision. Sabi ko, no, Lord, this is for you. Because what you have given to me is too much. Ang tibuok istorya, musunod na. Diyos nga may gugmaon. Ako nagaampo kanimo nga imong bisitahon ang mga kabatan-unan sa mga campuses sa Cebu. Maghatag kanila og paglaom, kaya nga amo ang nasod, naglaom kanila. Kami nagatuo, kung ang kausaban magausab sa mga kabatanon, mausab ang dagan sa among nasod. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo. Amen.
Nangitim yung anak ko sa operating room. Almost 5 seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talked to God. Huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang katinuan ko. Baka hindi na kita maalala. Mauna ang sentimento ni Jennifer. Human ang malampusong operasyon, gigawas sa ospital ni Jennifer si Buboy. Samtang padayon paghihapon ang hinalat sa iyang anak na si Buboy. Ug labaw sa tanan na putos sila sa utang. Dahil ilang daan libo talaga ang nagastos namin for hospitalization. Naa sa lisod na sitwasyon si Jennifer samtang naglantaw siya og The 700 Club. Meron akong napanood na episode na yung mother, na last money niya na lang yun, ibinigay niya pa para sa Lord. And then I was holding 3,500 pesos at that time. That is my last money. Pero gagamitin ko pa rin yan para ipa-confine si Buboy. And then I made a decision at that time. Sabi ko, no, Lord, this is for you. So, tumawag ako sa 700 Club and I committed a pledge of 3,500 pesos. I do not ask for anything from the Lord. I just say, Lord, I just want to give this 3,500 pesos from you. Not asking anything in return because what you have given to me is too much. I'm giving this to you because I love you. Ang paghatag ni Jennifer sa Ginoo ang hinungdan haron makadawat og sunod-sunod nga grasya gikan sa Ginoo. After I gave my pledge to 700 Club, parang nagdahilan lang si David, si Buboy ko. Naglalaro na siya agad, nawala na yung ubo niya. Tapos sabi niya, Mami, makaling na ako. Pinagaling na ako ni Jesus. And then, a week after, mayroon tumawag sa akin na buyer ng bahay na actually yung property ko na yun sa Quezon, 3 years ko na siyang binibenta. Kahit isang buyer, wala halos nagtatanong sa akin. I sold my house for 1.8 million pesos. At lahat ng iba pang may utang sa akin, nagbayad sila at nakabayad din ako ng mga utang ko. Sukad ni adto kauban na ni Jennifer ang The 700 Club. Mahuman ang usa ka tuig, gibisita namo ang pamilya ni Jennifer ug nalipay mi og dako sa iyang gibalita. Nag-business ako, I started small. Noong una, syempre, parang within the subdivision, magkiklik ka ba? Diba? Parang wala pa ako nakikita masyado na boutique na nag-click sa subdivision. But then nakita ko talaga, inallowed ng Lord na mag-shine kami dito sa bahay. And it was such a blast, especially last quarter of the year. Actually, ngayon nga, kung maririnig mo sinasabi ng ibang mga negosyante na matumal, kami walang word sa amin na matumal dito sa shop. At hindi doon natapos ang pagpapalang natanggap ng pamilya ni Jennifer mula sa Panginoon. My husband worked as a waiter in a luxury liner. Yung dati niyang mga boss na talagang humahanga sa performance niya, bigla siyang binigyan ng training for head waiter. Bisan sa lisod na hagad sa kinabuhi, nagpadayon paghihapon si Jennifer sa pangalad sa Ginoo ug nagpadayon sa rang Ginoo sa pagbukbo o grasya sa iyang pamilya. Kapag dumarating ang sunod-sunod na mabibigat na pagsubok sa aming buhay, doon ko lalong nararamdaman na gustong-gusto ko lalong magbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ko na mahal niya ako at lahat ng bagay na ibinabalik ko sa Kanya ay hindi pa sapat para sa buhay na ibinigay niya para sa akin. Ngilngig kaayo partner no ang story sa ani nga mother about how she experienced, no, how her son experienced healing simply because naminaw siya sa Ginoo. Nya dinhi sa nato makita partner nga ang wisdom sa Ginoo, ang kahibaw sa Ginoo layo ra gid kaayo sa ato. Kay kung sa tinawhanon pa to, kung katong 3,500 nga last money na gyud, ako na lang to eh. But then God told her to give it. Yes. Yan ang tatong gihawiran. Yes. No, but then miraculous healing ang iyang nadawat nga response gikan sa Ginoo tungod ra sad sa iyang pag-act out in faith. No? That's right. O nagisulti sa Bible partner na ang iyahang gihuna-huna labaw pagyud sa atong gihuna-huna ug ang iyang mga ways ba are higher than our ways also. Yes. I think it's also important for people to understand that when we obey the Lord and we obey sacrificially, our obedience also leads to prosperity. Kinakaiba man gyud ang Ginoo kung unsa atong mga needs, atong mga gikinahanglan, and He knows even before we ask. So for as long as we trust Him
and we obey Him, unya ang atong life kay aligned lang gihapon sa iyang will, the Lord will really bless you tremendously. Even as you sow, God promises that you'll also reap. Right. And speaking of obedience, partner, I think there's a verse in the Bible that tells us that we ought to take care of our bodies because our body is the temple of the Holy Spirit. And when we listen to that call of God sa atong kinabuhi, ang mahitabo sad ana nindot sad ang atong health, no? So even dahil sa atong panglawas, sa atong maayong nutrition, naa din sa Bible, no, that we have to take good care of our bodies. Yes. Meaning, God is not just telling us to take care of finances. As natong mga kalawasan, even our minds, our thoughts, no? We've got to take care of it also. So at this point, partner, base na atay mga viewers nga naa sila gipamati sa ilang lawas, and then they're also going through struggles, no? Yes. Maybe ang uban dako na kayo sila napagawas nga kwarta tungod kay murag magbalik-balik sa hospital unya wala sila gakakita nga resulta sa nakautang-utang, nakalubog sa utang, murag maglabad na ilang ulo kung asa sila ipalit og tambal sunod. So I just would like to pray. Let us pray for these people who are watching right now tungod kay nagtuo ko na if God can heal the child, God can also heal them. So if you're going through that situation right now, we would like to pray for you. And as we pray, amo mong giawhag, amo mong giimbitar to make this prayer your own. Make it straight from your heart. So shall we pray together? Father God, we just come to you in the mighty name of Jesus. Lord, we believe that you are a miracle-working God. You are the ultimate physician, Lord. Walay laing pinakangilngig nga doktor dinhi sa kalibutan, Lord, but you. In fact, Lord, nagatuumi nga kaning among the best doctors in this world, O God. Ikaw ang naghatag nila og wisdom ug kaalam, Lord, nga mo decipher, nga mo tan-aw kung unsay sakit. Even kaning mga medisina, Lord, nga na-invented by science. Nagatuo kami, Lord, nga ang wisdom nga gihatag nimo sa mga companies, sa mga tao, sa mga scientists nga nagmugna ani nga mga medicine, nagikan sa nimo nga kahibalo og wisdom, Lord. So right now, Father, we pray for every person who is going through sickness sa ilang mga lawas, God. We pray that we declare healing into the lives, into the bodies of these people right now, Lord. Sayod ka, God, kung unsay ilang gipamati right at this very moment. So we declare healing, Lord, from their head, Lord, to the soles of their feet, oh God. I pray that you work out, Lord, kung unsa nang mga nahitabo nga something's wrong with their with every part of their body, Lord. Kung naay dili maayo din ha, Lord, I pray that you touch it right now in the mighty name of Jesus. Amen. Lord, we also lift up to you ang mga batanon karon, mga children, Lord God, na dunay mga sakit. People, Lord God, na dunay mga dengue, mga typhoid fever, Lord God, kanang mga hubakon, Lord, or kanang mga batanon, Lord God, na even at a young age, kay grabe na ginalang sakit. Na mga batanon karon, Lord, who have cancer. Father, we just ask in the name of Jesus na imo silang bisitahon karon, Lord God. Unya imong presensya, Lord God, mo mag-una sa ilaha. We pray, Lord, that you will touch them right now in the name of Jesus. Unya mga parents, Lord God, nga dili sila mahutdan og paglaom sa imuha, Lord. Father, we pray that their parents will continue to trust you over medicine, over doctors, over treatments. And thank you, Lord God, na ikaw mo'y not just a healer, but you're also our provider, Lord God. So we lift up these children to you, Lord God, believing, Lord, for your best. In Jesus' name, amen and amen. If you prayed with us, kung doon na pa mo'y ginahan nga ipaampo na amoy mga relatives na ginahanglan og pag-ampo, or just for not necessarily about healing, no? Dili man ka, wala man siguro kay physical ailment, but if you're going through something emotionally and spiritually and emotionally, we encourage you nga motawag sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screens karon. We have trained counselors on standby o kini ready nga maminaw kanimo. We'll be right back with more in Kausaban. Dili lang beauty queen, utukan pud sa kwarta. I separate my income and divide them into different accounts, and that's how I manage my money. Mga money secrets ni Miriam Kiambao, ibulgar na, abangi. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700.
We're here for you 24/7. Usa siya ka artista, host o beauty queen. Apan ang wala nato nahibaw-an, pwede sabdiay siya mahimong financial advisor. Here is 1999 Miss Universe first runner-up nga si Miriam Kiambao para muhatag kanato og budgeting tips base sa iyang personal experience. Yung mga magulang ko kasi, pareho silang accountant. Kaya bata pa lang ako, tinuruan na nila na ako mag-save. In fact, 7 years old pa lang ako or 8 years old, meron na akong savings account. Sa Bangko Filipino pa yun, nalala ko, meron pa akong passbook na may mga Sanrio. And paano ako minamanage yung pera ko ngayon? Tuwing nakakatanggap ako ng income, 10% ng gross income ko na ibinibigay ko muna sa simbahan, sa tithe. Kasi sabi ni God, di ba? Bring me the whole tithe to my house. Ganyan. First fruits of your labor. Ganyan. Kasi sa kanya nga naman galing yung mga blessing, di ba? Tapos, for every income, meron din another 10% nagsaset aside ako for my growth fund. Tapos yun ang ini-invest ko. Tapos, sa accounting ko naman, meron akong mga sineset aside na yung education fund ko, yung pambayad sa mga necessities ko. Meron din ako dyan long-term savings for spending that I use in order to spend for things that are not necessarily necessities pero mga nice to have. Tapos, meron din akong play account para ma-enjoy ko naman yung pera ko. Pangpunta sa spa, pang travel, o kaya pambili ng mga shoes and bags. Tapos, higit sa lahat, meron din akong sineset aside pambigay sa charity. Ayun. So, I separate my income and divide them into different accounts. And that's how I manage my money. Kuyawa dayaning Miriam Kiambao, partner, no? Dili lang pang host o pang beauty queen, pang financial advisor pa. So nindot kaayo, no? I'm sure nga daghan kayo tag natun-an base sa iyang gihatag nga tips nato on budgeting. That's right. Yun kay siya, kay dili lang siya beauty and brains, pero may sad siya mukupot sa iyang kwarta. In fact, ako mismo, every time I get something, I make sure na doon na ko i-deposito, na ko i-save, nasa pang investment. Ana ba, kay money baya is important. It affects the important things in our lives, pero dapat may sa tamo manage sa ato ang mga finances. Yes, nga. Dili sab sayo, no? Mangita og kwarta, so it is very important nga ato yung ibutang sa insaktong lugar, partner. That's true. Ikaw, partner, sa may mong mga tips or mong personal practice? Okay. Sa amo as Christians, no, we always make it a point nga tanan namong madawat, mohatag mig 10% nga tithe, no, and we're even planning to give more. As the Lord blesses us, we want to give all the more. And isa lang gid ka tip na ako mahatag, partner, especially sa mga babae, no, naatay tendency no nga mo buy out of emotions, like that's true. adto lang og I remember, I think it was you, I attended your seminar on financial wellness. Nang iyon ka nga, ang mga babae ko, no, muadto sila o grocery store or mall, it's like a Disneyland to them. So kinahanglan kitang kaming mga women, mahimuming aware, ana, no? We should not buy out of emotions. True, true. The Bible also says, partner, that whoever can be trusted with little can also be trusted with much. So if ganahan mo nga panalanginan mo sa Ginoo og more financial blessings, you have to be very faithful in the small things that He's giving you right now. Okay. In fact, we also want to encourage you sa ato mga tigpananaw, sa ato ang show, that make sure that with whatever you have, make sure you save. Make sure na mo invested mo in the right places. Make sure that you pray before you pay. And at the same time, you ask God for wisdom kung unsaon ninyong pag-manage ang iyahang kwarta nga gibutang sa inyong mga kamot. All right? Well said, partner. And as of the moment, we would like to encourage you to watch for the story of Patricia Javier coming up next. For a while, masaya ako, pero dumating yung time na nagkaroon ako ng insecurities sa sarili ko. Gusto ko magkaroon ng asawa. Nagre-respeto ako. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan.
o nakadawat ug maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa puso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Sa pagkinang ng kanyang bituin sa mundo ng showbiz, mabilis na nakamit ni Patricia Javier ang pag-asenso sa buhay na matagal na niyang pangarap. From nothing, parang bigla kaming nagkaroon ng magandang tirahan. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar. Nakamit ako ng mga kung sino-sinong tao na hindi ko na-imagine sa buhay ko na mamimit ko. Nagmula sa mahirap na pamilya si Patricia o Genesis sa tunay na buhay. Habang siya'y nagdadalaga, doon naman naghiwalay ang mga magulang niya. Napakasakit na moment ng buhay ko. Pero naging challenging din yun for me na matulungan ko ang aking mahal na ina at mga kapatid. Bilang breadwinner ng pamilya, naging pananggalang sa kumakalam na sikmura ng mag-anak ang pagkapanalo niya sa iba't ibang beauty contests, maliit man o malaki ang premyo. Hanggang sa nakarating siya sa pinakatanyag na beauty pageant, ang Binibining Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, siya'y natalo. Sa kabila ng pagkabigo, nagbukas ang isang oportunidad na tuluyang nakapagpabago sa kanyang buhay, ang show business. Noong time kasi na yun, pa-sexy. Pag gumawa ka ng ganong movies na nag-topless ka, biglang sikat. Marami nang nag-offer na iba't ibang klaseng movies, calendar, mga liquor, sa mga magazine. Nilamon siya ng kanyang pangarap. Ninais niyang marating ang pinakamataas na bituin kahit ang kapalit ay ang kanyang puri at dangal. Nagamit ko talaga yung katawan ko para sa ikakaganda ng buhay ko. For a while, masaya ako, pero dumating yung time na nagkaroon ako ng insecurities sa sarili ko. Gusto ko magkaroon ng asawa. Nagre-respeto ako. Sobrang hate ko nun ng babaeng kumakabit sa asawa. Tapos biglang namalayan ko yung sarili ko nandoon. To the extent na makaalis dun sa reality na yon, nag-try na rin ako mag-drugs. Inaamin ko, nag-try ako ng ecstasy. Lingid sa kaalaman ng ina ang ginagawa ni Genesis. Natuklasan ng nanay ko yun. As in, kinausap niya ako ng masinsinan. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo, baliwala lahat tong ginawa mo para sa amin. Binigyan mo nga kami ng magandang buhay, pero sinisira mo yung sarili mo. Parang mas lalo akong na-feel ko na sobra yung ginagawa ko, mas sobrang kasalanan na yata yung ginagawa ko. Ngunit imbis na lumapit sa Diyos, takot ang nangibabaw kay Genesis. Takot na mawala ang karerang iniingatan. Sa pagpunta niya sa Amerika para gumawa ng mga shows, nakilala niya si Brother Yong. Sabi lang niya sa akin, alam mo sister, ang laki ng problema mo. Sabi niya, punta ka, sama ka sa church namin. Sa madalas niyang pagdalo sa simbahang iyon, ay lalo niyang nakilala si Jesus. Doon pa rin ako, hanggang sa umatin. Doon ko na naramdaman na parang kumikilos na sa buhay ko po ang Diyos na Genesis, hindi lang sa mga material na bagay o sa tao ka pwedeng maging masaya. Parang pag tinanggap mo ako sa puso mo, magiging masaya ka sa akin. Humingi ng tawad si Genesis sa Diyos at isinuko ang buhay kay Jesus. Nakalimutan ko lahat ng insecurities, yung past na mga pinagagawa ko. Parang joy unspeakable. Yung lalaki, hindi ko naisip yung material na mga bagay na dumating sa buhay ko. Ang naisip ko ngayon, parang
Sarap pala pag si God nasa puso mo. Sa pagsunod ni Genesis sa Diyos, isang sorpresa ang nakahanda, katugunan sa hiling ng kanyang puso nang makilala niya doon si Dr. Robert Walcher. First thing I noticed with Jen is she's real. She's genuine, she's sincere. I fell in love with actually her inside, right away. Sa pag-uwi ng Pilipinas, ikinagulat ng mga tao ang pagbabagong naganap kay Genesis. Ginamit ko yung pangalan ko na Genesis. Kasi nga ibig sabihin nun, di ba, the beginning. Ito na yung beginning of my new life. Sabi ko, God, ibibigay ko sa yung buhay ko. Ikaw na po ang bahala sa akin. Di naglaon, ikinasal si Genesis kay Dr. Walcher. Biniyayaan sila ng isang anak. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundo, ang mga pagpapalang kanyang natamo. She helps me walk the right path to follow, to accept Jesus Christ. Pangalawang yugto na to ng buhay ko. Alam ko walang perfect, pero as much as possible, perfect sa paningin ng Diyos, sa asawa ko, sa anak ko. Gamitin ako ng Diyos na makatouch ng buhay ng ibang tao. Dahil yun yung totoo na naging experience ko kay God. That was a very nice story, partner, no? Na-inspired ko. Can you imagine si Patricia, she started with nothing, unya nahatagan siya opportunity para mag-showbiz, pero murag nasilaw bitaw siya sa fame, sa money, sa fortune, sa riches, unya murag nawala gid bitaw siya sa will sa Ginoo. And then all of a sudden when she realized that the most important things iyang kinabuhi is the Lord, iyang gihatag ang tanan, takong kausaban ang iyang kinabuhi. And thus she's called Genesis because it's new beginning. No? Sinugdanan, no? Bagong sinugdanan. Actually, partner, dili magidaotan nga mga andoy ta nga mahimong dato. That's right. Dili gidaotan nga mo desire ta nga to be wealthy, to have material things. Pero the only time nga mahimo kining daotan or evil is when mo na lang gining mo consume sa atong hunahuna ba. Di ba naman na sa Bible, partner, nga it's the love of money. The love of money. Dili money per se, but it's the love of money. So dako ang kalainan, no? And when we desire for money, when our love is focused on money, that is when we become evil. Daghan na tayo ganahan buhaton, mangutang na ta, mangawat na ta, because we want to acquire things. Unya, the Bible also tells us that we cannot serve two masters. Yes. It's either God or is it money. Diba? And so, ang problema sa mga tao sa kay ganamagit sila mo pursue sa kwarta mo na masilaw na sila yung ana. Unya, the great thing about her story is ang gift na ginahatag Ginoo sa iya in the form of a very good husband, a godly husband. No? So, sakto gina yung gisulti sa Bible, no, partner, na those who delight themselves in the Lord shall receive the secret desires of their hearts. Wow, that's great. And again, going back to what we've been talking about, partner, nga, bisan unsa ka kadato, even if you have the best materials, no? Maski unsa ka kangilngig sa imong mga butang, if you do not have God in your heart, you will never be complete. Nakaidumdum ba ka sa istorya aning Jerry Maguire? Yes, of course. Tom Cruise, One no? of my favorite movies. Ano? You remember that famous line na, Yes. you complete me. And makadumdum ka na ang line, partner, tungod kay when I got married to my husband, mo nang iyang first line sa iyang personal vow na ko, you complete me. And si God said, mausad na, it is only God who can complete us. Amen. And according to the verse in the Bible sa 2 Corinthians 9:8, ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan aron dili kamo kulangon ug kanunay kamong makatabang sa uban. In English, God is our sufficiency in everything. Magkita-kita na sabta sa atong sunod nga episode, kini si Ivy Liana. Kini si Adrian Ding para sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Good evening. After only a few weeks of knocking at the hearts of our brothers and sisters to give to Operation Blessing for the typhoon victims in northern Mindanao, I am happy to report that we have already raised over 3 million pesos worth of donations. Thank you so much to our dear partners here and abroad. Alam niyo po, for days, our Operation Blessing teams have been giving mats and blankets during the daytime. But after seeing how different the streets are at dawn, Operation Blessing shifted gears and came up with a night relief effort. To date, more than 20,000 individuals were given relief packs. Over 500 families were given medical attention. 15,000 individuals received bottled water from one of our partners, Shakey's. And so far, 4 communities benefited
from the cleanup drive conducted by 600 Operation Blessing volunteers. There is still so much yet to be done, and we hope that you will continue joining us so that we can continue to send help to the victims of Typhoon Sendong. Please visit our website, www.obfield.com/sendong, or you can call the numbers that are being flashed on your screen right now, or you can go to any ML Cuarta Padala outlets and give a donation. Please continue to be a part of this. We want to just flood them with the love of Jesus Christ. Give and be a blessing.